Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan, sa pamamagitan po ng Arabic greetings na yan, ay wala pong ibang sinasabi kundi dakila ang Diyos, at ako po ay magsasalita sa ngalan ng poong Allah. Yun lamang po ibig sabihin yan. Bayan po ninyo muli ko ipaliwanag, ito pong ating pong mga simbolo ng kawal ng demokrasya. Una, ang bandera po ng kawal ng demokrasya. Inyo pong mapapansin na yung pula ay nasa itaas, na sa halip ng normal ay dapat nasa ilalim o nasa baba ng asul ang pula. Pero hindi po normal ang nangyayari po sa ating bansa. Masyado tayong naapi, masyado naduduhagi, at ang kawal ng demokrasya ay lalaban, kaya po nakapula ang itaas. Yan po ang simbolo niyan. At marami din nagtatanong, bakit daw ako may itak? Ito po hindi itak, ito po ay Kris. Sa amin mga Muslim, sapagkat ako po ay dating Kristiyano at nagbalik Islam po ako, ibig sabihin ay ako po ay sumaping muli sa relihiyon ng aking pong lolo at lolo ng lolo ko na Islam o naniniwalang sa kadakilan ng Allah, nag-iisa lamang ang Diyos, at ang Diyos na yan ay siyang may likha ng langit at lupa. Yan lamang po naman ang pagkakaiba ng Muslim sa Kristiyano. Ginagalang po ng mga Muslim ang lahat ng ibang relihiyon, at ang paggalang po nila kay Kristo ay isa sa mga pangunahing haligi ng pagiging Muslim. Kinikilala po ng Muslim ang kadakilaan ni Jesucristo bilang Misaya o pangunahing sugo ng puong may kapal. Hindi po yan ang ating pong pag-uusapan. Ang pag-uusapan po natin dito sa ating pong programa ay tungkol po sa ating bayan. Pinapaliwanag ko po lamang ang mga simbolo niyan. At ito po ay hindi po tayo nangaaway, pero handa po natin, yan po ay simbolo ng kahandaan na kahit na yan lamang ating sandata, tayo po ay magtatanggol sa ating inang bayan at sa ating relihiyon at sa ating pong may kapal. Hindi po pwedeng murahin, tawagin ni Duterte estupido, o tawagin niyang peke o hindi ka panipaniwala si Muhammad, at hindi niya maaring murahin ultimong katolikong si Santo Papa ng mga Katoliko, sapagkat siyan ay bawal sa Islam. Yan ay nagsisilbi sila mga haram, at ang haram ay pinakamababang uri ng kasalanan ng Muslim, at ang haram ay sinisimbolo ng isang Duterte senator, ang tawag ay Robin Padilla. Si Robin Padilla ay haram na senador, haram na Muslim, kumbaga sa Tagalog, baboy na Muslim, itong si Robin Padilla. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon, ano ang ating gagawin? Hindi po ako sumasang-ayon doon sa mga nakikita natin sa rally, kabataan na hayagan, nagmumura, tinatawag na kalapati o puta ang kanilang mga ina na hindi naman nila kilala. Bawal po yan. Hindi po tayo sumasang-ayon dyan. Kung yan ay parating pinapangalandakan at naging kultura ng mga Duterte, lahat ng mga hindi maka-Duterte, huwag po kayo magbumura. Sapagkat pag nagbumura po kayo, lahing Duterte kayo, kulto kayo ng Duterte, kayo ay kasuklam-suklam. Pag sa inyo pong mga pananalita ay nagbimistula po kayong parang echo o himig ng mga Duterte. Lahat ng Pilipino na hanggang ngayon kumakampi kay Duterte ay kasumpa-sumpa at kaaway ng kawal ng demokrasya. Yan po ay maliwanag. Hindi po tayo magko-cover-cover dyan. Pag meron mga Pilipino na hanggang ngayon
pinaglalaban pa ang kahayupan, kababuyan, kasamaan ni Duterte. Lahat kayo, lahat ay kalaban ng kawalang demokrasya at hindi ko kayo aatrasan. Mga kaibigan, yan po ang simbolo ng ating Kris. Pero meron mga nagkakansyaw, may mga nagbabanta. Ano raw laban ng Kris sa Armalite? Ano raw laban niyan sa mga baril o sa nuclear bomb? May mga siraulo pala kayo eh. Bakit tayo dyan lamang aasa? Tayo po ay lisensyadong firearm holder. At lahat ng nagbabanta sa akin, nakahanda po ako. Hindi po ako tumatalikod. Hindi po tayo si Rizal. Hindi po tayo magpapabaril sa likuran. Tayo po ay gaganti at tayo po ay lisensyadong pistolero at tayo po ay matagal nang humahawak ng baril, nakikipag-kompetensya, hindi nga lang nagiging champion, pero nakikikompetensya po tayo sa practical shooting. Yan po yung mabilisan ang pagbunot, mabilisan na pag-asinta, mabilisan na pagpuputok. Yan po ang practical shooting. Ganun pa man, hindi po yan ang ating muling pag-uusapan, bagamat sinasabi ko lamang yan sapagkat gusto kong sabihin sa inyo na ako po ay nakahanda. Meron po mga nakakaalam na ako ay kanilang binabalaan, ako ay tinatawagan, ako ay tinitext at nagsasabing may papatay sa iyo o abang ka namin o tumigil ka na sa pag-atake mo kay Duterte at kay Robin Padilla sapagkat nabibilang na ang oras mo. Hindi po ninyo ako matatakot ng ganyan lamang. Tayo po ay nakahanda at tayo po ay lisensyado. Tayo po ay hindi magigitla lamang sa mga ganyang klaseng mga pananakot. Ang kawalang demokrasya ay gagawin na po natin. Ngayon, sa araw na ito, nakausap po natin ang isang opisyal ng Securities and Exchange Commission. Gagawin pong korporasyon na private corporation, non-profit, non-stock, non-government organization, ang Kawal ng Demokrasya Global Movement Incorporated. At ang kakambal po nito ay ang Kongreso ng Taong Bayan, natin din pong sabay na inirehistro. Ito po ay binubuo itong Kongreso ng Taong Bayan, kakambal ng Kawal ng Demokrasya, ay binubuo ng mga veteran journalist na sa pangunguna ni Ginoong Tomas Agulto. Si Tomas Agulto, mga kaibigan, na isang Bulakenyo, 6 na taon-taon Palangka Award winner. Alam po ninyo, yung Palangka Award, yan po yung pinakamataas na pamantayan ng mga manunulat ng literature o mga nobela o mga tula, Palangka. Pag ikaw po ay nasali riyan sa Palangka Award, pareho po ng ating pong napagdaanan, abay ikaw ay accepted at ikaw ay credentialed literary writer ng Pilipinas. Pero ito po si Tomas Agulto, hindi lamang credentialed, siya ay top awardee. 6 na taon-taon, siya po ang pinakamataas na nakakuhang award sa Palangka Foundation, Literary Foundation. At kasama po natin yan sa Kawal ng Demokrasya. Kapwa po natin revolusyonaryo, Bulakenyo, non-politician, non-partisan. Hindi po ninyo mautuyan at hindi rin po masusuhulan. Yan po ang number 1 na kwalifikasyon ng Kawal ng Demokrasya. Bawal manuhol, bawal tumanggap ng pabuya, bawal masuhulan. Sapagkat ang kapantay po dyan ay pagtitiwalag at pagmalakihan po yan at talagang marami na pinsala ay ang kamatayan. Ganun pa man, ganyang mang kahigpit ang Kawal ng Demokrasya, sinamahan pa rin po tayo ng isang
veteran journalist na ang pangalan ay Joel Lad Santos. Siya po ay author ng isang Filipino novel na klasiko. Ang pamagat ay Vinceremos. Ang sa Pilipino, ang ibig po sabihin ng Vinceremos ng salitang Kastila, tayo'y magwawagi. Sa Ingles, we will prevail. Tayo ang mangingibabaw. Ang pangatlo po ay isang doctorate professor ng De La Salle University, si Professor Fred Cabuan, na isa ko pong kababata nung tayo po ay mga medyo magbibinata pa lamang. Siya po ay kabilang sa haligi ng Kongreso ng Taong Bayan, Professor Fred Cabuan. Ang pangapat, isang active media practitioner, associate publisher ng Quad Media Balita, at managing editor ng isa o dalawa pang mga tabloids na ngayon na popular. Kasama na rin ang Police Expose, walang iba kundi ang pangalan ay Franco Ducadis. Ang panglima, mga kaibigan, isang abogado ng Bulacan na kapwa po natin, miyembro ng araw ng Bago Alyansa Makabayan. Siya po ang chairman ng Bagong Alyansa Makabayan o Bayan sa bayan po o sa lalawigan ng Bulacan, Attorney Rick Valmonte. Ako po ay, nung siya po ay chairman ng Bulacan, ako po ang chairman ng Bayan Manila. Mga kaibigan, ang pang-anim ay isang aktibong media practitioner mula po sa Kabikulan, Albayata ito. Siya po ang resident opinion editor ng Opinion Bicol at isang veteranong media practitioner active. Ang kanyang pangalan, Redencio Red De Leos Jr. Pangpito, isang retired advertising executive mula po sa University of the Philippines at siya po ay retirado na ngayon. Medyo 82 years old na yata. Ang pangalan po ay Eduardo Maglake. Siya ay kasama ng dating Tourism Secretary Ramon Jimenez ng panahon ni Pinoy Aquino, at siya po ay atin pong matalik na kaibigan, fraternity brother po natin sa ETA chapter ng UP. Ang kanyang pangalan, Eduardo Maglake. Ang pangwalo, isang retiradong opisyal ng Army, Colonel Leonardo Odonio, PMA Class 64, na kabilang sa mga nagtataguyod at nagsusuporta sa kawalan ng demokrasya sa mahabang panahon. At ang pinakasyam ay ang inyo pong abad lingkod, Kawaldi Carbonell, revolusyonaryo, makata, manunulat, at mandirigma. Yan po ang bumubuo ng Kawalan ng Demokrasya Global Movement Incorporated, at sila na rin po ang bumubuo ng Kongreso ng Taong Bayan. Ano po itong Kongreso ng Taong Bayan? Ito po ang ating pong ibabangga sa Kongreso ng kasalukuyang masyadong sakmal ng kurakutan at ng kasamaan. Isang Senado na nandyan ang mga Marcoleta, nandyan ang Robin Padilla, nandyan ang Lito Lapid, nandyan ang Joel Kibuloy Villanueva, nandyan ang Jinggoy Magnanakaw Plunderer Estrada, nandyan lahat ng mga bumoto against impeachment. Lahat po yan kaaway ng Kawalan ng Demokrasya. Lahat po ng bumoto para po sa laban sa impeachment ni Sara Duterte ay kaaway at papaalisin ng Kongreso ng Taong Bayan. Paano po natin papaalisin to? Kaya araw-arawin po natin sila munang iti-text. Paano po ninyo makukuha ang telephone number niyan?
Abay, i-announce ko po dito sa ating pong YouTube channel. Pakalatin po ninyo itong ating YouTube channel para marami pong mga makakilala, maraming mga makabasa ng kanilang mga address, itsura ng kanilang sasakyan. Papakunan po natin ng litrato yan, ang kanilang pong address at ang kanilang telephone number. Bubugbugin po natin sila ng text araw-araw. Mag-resign ka na. Ang mga kurakot, ikulong na yan. Nakaw na yaman, ibalik sa bayan. Yan po ang ating pong mga gagawin. Sa kasalukuyan, ito sa loob ng 5 araw, ating pong isasubmit kay President Bongbong Marcos ang resolution ng Kongreso ng Taong Bayan na nag-uudyok o na humihingi na magbalik na tayo bilang miyembro ng International Criminal Court. At ultimo ating pong Senado na idiot, stupido, nagpasa ng resolution kumikilala sa ICC. Ano ang kanilang resolution? Ipinasa, mga kaibigan. Kasama pa rin si Panfilo Lacson, nagpaliwanag kung bakit siya sang-ayon na ipasa ang resolution naglalayon pansamantalang palayain si Rodrigo Roa Duterte at pauwiin, ilagay sa isang house arrest. Such a stupid and brazen resolution. Estupido na mga senador na umihiling ng kanyang resolution. Abay, para pong pinangangalandakan. Sige lang, sipasipahin mo kami, Duterte, enjoy kami. Sige lang, gasahin mo kami, fingerin mo mga kababaeng Pilipina, sapagkat yan ay hindi mo naman talaga ibig sabihin, kundi yan ay kultura ng pagiging Duterte. At ibig sabihin, tinatanggap ng ating mga senador ang kababuyan ng isang Rodrigo Duterte. Yan ay ating pong kinukundina, yan ay ating nilalabanan, at kayo ay nagsisilbing bugok sapagkat hindi naman tayo member ng ICC. Magre-resolution kayo na ilagay sa house arrest si Duterte. Official resolution ng Senate of the Philippines. What kind of idiocy is this? So brazen, apathetic, indifferent, kalus attitude towards the Filipino people, and especially the victims of EJK and massive drug proliferation in our country. Massive corruption under the Duterte administration that gave birth to the Vizcayas and the Villars and the Lobianos of our times. Sa ilalim po ni Duterte, ang pinakamalaking korupsyon diyan po sa flood control. At naisulat na po natin yan noong 2018 dito po sa ating libro. Nandito po yan. 2018 pa lamang in-expose ko na yung sabwatan ni Duterte at de Bongo sa malakihang flood control and other infrastructure projects sa Davao. Ito po. At ito po ngayon, libro na ito ay kasama sa mga ebidensya laban kay Rodrigo Duterte. Yan po ang ating pakikiisa sa mga nabiktimang Pilipino. 100 million Filipinos victimized by one idiot, and all the rest of the Filipinos are rendered with the nomenclature of being cowards. Sabi nga ng Amerikano, how is it back there in the Philippines? Ang sabi ng isang galing dito, the same, 100 million cowards and one son of a bitch that Duterte, mga kaibigan, isa raw 100 milyong mga duwag at isang baboy na tao ng pangalan ay Duterte. Kalahin po ninyo yan, hindi po kasama sa mga baboy na dumadakila kay Duterte. Tayo po ay kawal ng demokrasya at tayo po ay walang pakialam kung tayo ay susuportahan ng milyong Pilipino o tayo po ay tatalikuran
magpapatuloy po tayo ng pagsisilbi, magpapatuloy po tayo maging kawal ng katotohanan, kawal ng Diyos, kawal ng demokrasya. Kahit na maraming Pilipino ang dumadakila sa kabastusan, kababuyan ng ating Senado na merong mga Marcoleta, Senado natin na merong Kibuloy, Villanueva, Senado natin na merong mga Villar, merong mga Cayetano, merong mga Marcoleta, merong Robin Hood Padilla, Senado ng kababuyan, Senado ng kabulastugan, Senado ng magnanakaw, kurakot, at siyan ay atin pong lalabanan. Lulunsan po tayo ng revolusyon laban po sa Senado. Hinihiling ko po na samahan ninyo tayo sa revolusyon na ito. Ito po ay peaceful revolution. Dadaanin po natin sa noise barrage, dadaanin po natin sa texting, dadaanin po natin sa pagpapasa nitong ating mensahe ng kawalan demokrasya. Iparamdam po natin sa kanila na meron pong kakampi ang kawalan demokrasya sa pamamagitan ng pag-subscribe pa ninyo, magkampanya pa kayo ng subscribers upang sa ganun maghitla ang China na sabihin, hindi naman pala totoo sinasabi ni Sara Duterte. Ang sabi ni Sara Duterte, huwag intindihin si Carbonell kung konti lamang ang subscribers yan. Magpakita po tayo ng pakikisa, lalabanan po natin ang sistema ng pagnanakaw, lalabanan po natin ang pagkawala ng dangal ng Pilipino bilang bansa at bilang lahi. Yan po ang ating pong pananagutan, yan ang ating paninindigan. Ako po si Kawaldi Carbonell ang sasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!